Hi, welcome to my YouTube channel. This is Crypto Chump Trader. And today is May 5. Okay? Month of May na ngayon. So, panibagong market analysis natin. And this is week 17. So, before we start, recap muna tayo ng previous na nangyari sa BTC. So, ito yon. That time, April 28, ranging si BTC sa 94K. Ito yon. I'm asking you if is it bulls or bear, okay? So, dito sa number 1 natin, ito yung adjusted POI natin for bullish reaction, anywhere below 86K. Because I believe dito sa analysis na to or sa structure para maging healthy yung pag-pump and dump ni market or ni BTC, kailangan niya mag-pullback dito sa below 86K, okay? Or dyan sa range na yan. So, sa number 2, we are waiting for major pullback. So, makikita natin na nag-range si market dito sa area na to. Then later, i-explain natin kung major na ba yon or wala lang. So, ayan yun. Anticipation of major pullback, BTC needs to correct retrace for a healthy pump. During this dip, pag yan nag-dip or nag-retrace, malalaman natin or mako-confirm natin if the market is already bullish. Okay? Weekend bag for alts kasi syempre pag nag-dip yan, dudugo yung mga alts. Then we can see a change of trend which is from bearish tayo last time or since January, ngayon magbo-bullish na tayo. Pag nakabalik siya dyan sa area na yan. So yun yung mako-confirm natin pag nag-retrace si BTC. Bis ko magsalita, no? Monday na Monday eh. Ulit, chill. So, yun nakalimutan ko sabihin. Yung nasa peak, ito si market, si BTC. Maraming pwede kayo mag-bag dyan ng ads. Pero syempre, mas makaka-discount kayo kung mahuhuli nyo yung retracement ni BTC kasi susunod din technically yung mga ads sa kanya. So, punta na tayo sa chart. May notes ako dito pero later i-explain natin yan. Dito muna tayo ulit sa nangyari, yung sa pump na to, para matanggal ko na. Okay? So, yung nag-pump yan, makikita nyo tong gray area na yan. Magiging valid yan for POI. Okay? Diyan dapat si 1 sa POI na yan. Actually, dito yan 88K lang. Pero bakit ko sinabing below 86K? Kasi syempre, may manipulation si market. Like, instead na dyan tatapik, lumalagpas pa. So, yan. Goods na yung pump. Nangyari na. What else yung nangyari dito? Yung sinip niya yung liquidity dito at nag-range dito si market sa loob. Okay? Within this two liquidity. Makikita nyo na may pump ulit siya doon pataas. Okay? Pero yung pump niya hindi na ganun kalakas. Kaya siya nagkaroon ng selling pressure dito. So, i-this highlight na natin. Ngayon, dito sa area na to, pwede pa mag-react si market dyan ng isa pang ganun, tapos bumaba. Okay? Or pwedeng butasin niya yan kasi most likely, first touch to, ibig sabihin, malinis yung first touch niya and hindi siya ganun pa-pump agad. Kailangan mag-react muna si seller bago siya bumalik ulit dyan. So, this time, hanap tayo ng short-term bearish. Okay? Kasi bullish market eh. Short-term bearish tayo ngayon. Yung sinulat ko dito, pag seller, need ng buyer recovery to confirm if bulls will control, pero next candle would invalidate. So, ito yon. Tingin kayo dito sa point na to. Ito yung last high. Last high. Then, ayan na, waiting for major pullback. Tapos, habang bumababa si market, ito yung bulls recovery. Okay? Yan yung stopper. Kumbaga, after ng dump, yan. Sa lower time frame, nagda-dump. Kaya sa public, nag-uusap kayo na yung alts nagda-dump. Hindi yan dump sa higher time frame, lalo na yung mga tumitingin sa macro, sa one day. Hindi yan dump sa kanila. Minor candle lang yan. So, syempre sa lower time frame, malaki-laking dump yan. Tapos, ito yung pause. Yan yung bullish recovery. Malalaman nyo na si market or si bulls gusto mag-control if nag-continue si buyer. Kaso hindi siya nag-continue. Sinundan siya ng red candle, which is in-invalidate niya yung control ng buyer, yung gustong mag-control. Okay? So, ito ulit. Then,
most likely may makita tayo dyan na invalidate pa rin siya ng seller. What if mangyari yon? Pareho, palagi silang ini-invalidate ng seller. Then makakakita tayo ng momentum dump. Okay? Yan. Pure liquidity hanggang dito sa ilalim. So, when I say momentum dump, God candle ng 4 hours pababa. Color red. So, careful kayo dyan kasi prone tong area na to sa liquidity na to. Okay? Sa momentum dump. Pag nag-momentum dump ba, bearish na yung market? Hindi ganon. Kasi nag-aantay tayo dito ng extreme POI natin for bullish. Okay? For bullish. What if magganto lang si market, nag-dump tapos biglang tumaas? Okay? Nako-confirm yung bullish trend natin. Pero pag hindi na nakabalik si market dito sa last high at paulit-ulit niyang pinutas tong 86K below, itong liquidity natin sa ilalim, then bearish pa rin talaga yung bias. Okay? So this time, careful kayo dito sa dump na to kasi walang nagpapakita na buyer dito. Pero kung titignan nyo sa number 2, waiting for major pullback, wala pa talaga nangyayari. Ito ang gusto kong makita nyo dito. Yung buyer dito na may control, ito. Wait lang, highlight. Ito yung buyer na may control. In 4-hour perspective, Okay. So, yan lang yung may control ng buyer. Mapapansin nyo dito, walang seller na nangyayari. Dito pa lang nangyari yung major sell-off. Dito rin. Dito wala. Sideways lang to sa higher time frame. Dito wala. Sideways lang to. Dito wala. Ranging lang yan. Pag sinabing ranging, itong leg na to from this low to this high, internal niya lang yung nangyayari dyan. So, wala pa. Okay? Kaya, waiting pa rin tayo ng major sell-off. And as is pa rin tong extreme POI natin for bullish, below 86K. And waiting tayo ulit ng major pullback. Itong major, ganito mangyayari dyan. Yan, malaking red candle dito sa area na yan kasi punong-puno ng liquidity ang area na yan. Pero, open your eyes pa rin dito sa area na to kasi possible pa rin mag-sweep si market sa taas. Okay? So, this time, for this week, I'm expecting this bearish candle, God candle dito sa area na to. Then, I will look for short pag nag-retrace si BTC ng konti lang dito. Hahanapan ko ng short yung mga alts. Okay? Then, pwede ko i-SL tong last high niya. Okay, sunod-sunod yan. Kahit sa ibang alts, may mga last high sila bago nag-dump to si market. So, pwede nyo yan lagyan ng SL. Tapos, wait kayo sa pullback nito. Parang ganito. Konting pullback lang sa lower time frame nito. Okay, so you need to confirm kasi pwedeng dumaretso talaga si BTC na. That's it. 1 as is, below 88K. Yan yung zone natin. 2, waiting for major pullback. Number 3, hindi pa nangyayari. Pero hopefully. Nasa short term lang tayo kasi wala pa talaga siyang ginagawa. And malalaman natin pag nag-react na ng malalaking candle si BTC sa 4 hours. So far, wala pa. Wala pang sell na nangyayari. Yung major sell-off sa 4 hours na time frame. So, kailangan may time frame alignment yung analysis nyo. Hindi porket may bumagsak na ganyan is bearish na or dump na talaga si market. Baka 1 hour candle lang yan. Okay? When I say i-align nyo sa 4 hours, pag ito nilipat ko ng 1 day, halos makikita mo tong bearish red na to, tsaka ito, equal lang. Okay? Ayan, equal lang sila. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari. Pag nilipat ko pa to ng 1 week,
Baka wala kayong makitang seller dyan or rejection lang. Let's see. Kalat to ah. Ayan. Okay, wala pa masyadong seller, di ba? Rejection lang ng week. So, yun yung time frame alignment and more to that sa mga susunod na video. So, I hope maganda yung trade nyo this month. Galing-galingan natin. At saka, if may question kayo dito or may request content kayo, sige, i-message nyo sa akin. Wait for my next video dito sa YouTube. Subscribe ka para ma-notify ka ng next video. I will upload another confirmation. Structure naman tayo. Last time, yung confirmation natin last time is candle highs and lows. Okay? Yun yung mga confirmation. This time, for this week, structure naman tayo. That's it. Thank you ulit sa pag-watch nitong video. I hope may natutunan kayo. Join kayo sa Telegram para marami pa kayong insight na matutunan sa iba't ibang traders. Yun lang, and thank you.